11 kilo ng high-grade shabu ang na-recover ng militar sa malamansyong bahay na pinagkutaan daw ng Maute Group sa Marawi City. Iimbestigahan na rin daw ng militar ang posibilidad na isang narco-politician ang nag-iwan ng shabu na maaring ibinibenta para pondohan ang mga terorista. Live mula sa Iligan City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, nagtagal ng halos 10 araw bago raw nabawi ng militar ang isa sa mga pinagkukutaan ng mga teroristang Maute, kung saan nila aksidente raw na-recover ang 11 kilo ng shabu. Narito ang aktual na mga larawang kuha ng ma-recover ng Philippine Army sa loob ng isang malamansyon daw na bahay sa lugar ng Bakbakan kagabi. Ang nasa 11 kilo ng high-grade na shabu, tinatayang pumapalo sa humigit kumulang 200 million pesos ang street value. Ito na ang pinakamalaking shabu recovery sa loob ng Marawi mula na mag-umpisa ang military offensive. Ayon sa militar, ang bahay kung saan nakuha ang kilo-kilong shabu ay dating naging stronghold ng mga terorista na pinwestuhan pa ng mga sniper dahil sa vantage position nito. Pagkatapos po ng encounter po, so nagkaroon na ng time na magkaroon ng search yung mga tropa. So nakita po ito doon sa mismong area. Bukod sa shabu na nakasilid sa isang maleta na iniwan sa kusina, nakuha din ng Army sa loob ng bahay ang watawat na itim ng ISIS at 4 na high caliber rifles. Walang duda ayon sa AFP, pag-aari ang mga ito ng Maute Group. Troops in the front line say that they are facing drug-crazed individuals who are evidently high on illegal drugs. Nakakaano po sa gising, para gising po sila at makapaglaban pa ng matagal sa ano. Yung iba ngayon, after how many days na labanan, medyo lax na rin sa security. Sabi na parang bangag, sir. Sabi, yun ang report sa amin kahapon. Iimbestigahan din daw ng AFP ang posibilidad na pwedeng mga narco-politician sa lugar ang nag-abandona ng shabu na maaaring ibinebenta para makakalap ng pondo ang mga terorista. Sa ngayon, wala pa kaming information na mayroon laboratory. But, ang sabi ng mga tao from Marawi, mayroong laboratory sa conflict area. Sa parehong military operation kahapon pero sa ibang lugar, na-recover naman ng militar ang mga pampasabog ng mga terorista na kung tawagi fuel bomb. Ayon sa militar, ipinupukol ito laban sa tropa ng pamahalaan at sa mga fire support vehicles ng AFP para hindi makapenetrate sa posisyon ng kalaban. At ginagamit din nila ng pagsunog ng bahay kasi ito yung pinakamabilis na taktika para impede or magkaroon po ng obstacle yung ating mga sundalo. Jessica, pumasok na rin sa investigasyon ng PNP Crime Laboratory. Ayon sa initial investigation, napatunayang high-grade yung shabu na nakuha sa conflict area. Jessica. Okay, Emil, what does this tell you? No? Hindi lang shabu, hindi lang pera. Ilan yung nakuha na pera nung huli? 52 million pesos. Tapos may mga cheque pa. Ngayon naman, shabu, nakuha dyan sa Marawi, dun sa mga suspected na kuta o hideout ng mga Maute ISIS. Unang-una, Jessica, alamin daw ng Armed Forces of the Philippines kung may kaugnayan yung mahigit sa 50 milyones na cash na nakuha nila noong nakarang linggo. Dito naman sa shabu na na-recover nila kagabi na nagkakahalaga naman ng humigit kumulang 200 milyong piso. Ikalawa, Jessica, sa kanilang iimbestigahan at patutunayan sa publiko ay gumagamit nga ng shabu itong mga miyembro ng Maute at mismong ang tagapagsalita ng Philippine Army dito sa Marawi ang nagsabi na yung mga nakakaharap ng tropa ng pamahalaan ay tila ba bangag, wala sa sarili at lango sa iligal na droga. Ikatlo, Jessica, papasok din ang anggulo na posibleng inabandona ang shabu na ito ng mga narco-politician o kung sino man na nagpapatakbo ng illegal drug trade sa Marawi noong pumasok sa area ang Maute Group at kubkubi nila ang ilang lugar ng Marawi City. Jessica. Emil, katulad ng tinanong ko sa iyo kanina sa 24 oras, no? Mukhang well-funded, well-armed. Marami silang
na-imbak na resources itong Maute ISIS, no? Kasi mag-iisang buwan na itong bakbakan sa Marawi, hindi rin sila nauubusan ng bala. Ang mga storage area, Jessica, ng teroristang Maute, ang pinupuntirya ngayon ng military offensive. Hindi tayo nagkaroon ng chance na maipukol ang tanong tungkol sa ano-anong logistics ang nananatiling hawak ng teroristang Maute. Pero ayon sa ilang mga nakakausap nating sundalo at pulis na nakalalapit dyan sa frontline kung saan nagaganap ang bakbakan, kung makikita mo, Jessica, at kung naalala mo yung rumihistro o yung kumalat sa social media na kulay itim na pickup kung saan nakamount itong 50 caliber, kung tawagin sa military term ay technical. Buhay pa rin daw ang 50 caliber technical vehicle na ito. Pati na yung iba pang malalakas na kalibre ng baril na tila ba ipinagyayabang ng mga terorista sa social media. Pero ayon, Jessica, sa press conference kanina na binitawan na statement ng Armed Forces of the Philippines, bagaman na nananatili sa 4 na barangay ang hawak nitong Maute Group, sinasabi nilang napakaliit na lamang ng posisyon kung saan mo makikita ang grupo na ito. Paliit daw ng paliit hanggang sa lumaon ang araw o panahon ng military offensive at sinasabing naghahanap na ng lulusutan para naman makalayo dito sa sinasabing isolated location. Ang nananatiling problema pa rin, Jessica, yun yung binabanggit mo, yung dami ng bala na tila ba hindi nauubos, lalo na yung mga para sa mga sniper na patuloy na nasa vantage point at dahilan para maging balakid at hindi agad makaabante itong tropa ng pamahalaan. Ang Jessica. next na question dyan, Emile, paano kaya nakaimbak ang Maute ISIS ng ganito karaming armas, ganito karaming bala na hindi natiktikan, no, ng mga otoridad o kahit ng mga tiga-Marawi? Isa sa mga nais papanagutin sa isasagawang investigasyon ng AFP sa tulong nitong Philippine National Police Criminal Investigation Group ay yung mga local officials, partikular ang mga opisyal ng barangay dito sa Marawi City, dahil imposible raw na hindi maipaalam sa kanila o hindi man lamang maibulong sa kanila itong ginawang paggalaw ng mga terorista bago ilunsad ang pag-atake noong May 23. Nagkaroon din tayo, Jessica, ng chance kanina para maitanong ito sa Armed Forces of the Philippines at una nang napatunayan na nakapag-imbak hindi lamang ng mga baril at bala itong mga terorista, kundi pati pagkain at pati yung shabu, pati yung illegal na droga na ipagagamit nila sa kanilang mga tauhan ay napaghandaan din. Ang isa daw sa mga patunay ang na-recover na humigit kumulang 200 milyong pisong halaga ng shabu na nakumpiska kagabi. Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi. Emil Sumangil.